Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Nang madaling araw ng February 13, 2012, ang basurero na si Jeremy Jimena na nagtatrabaho sa local government ng Taytay ay maagang sinimulan ang kanyang araw para kolektahin ang mga basura ng mga tao sa Paseo Monte Carlo. Ang lugar ay hindi opisyal na parte ng kanyang ruta, ngunit nasanay na siya na isama yun sa mga lugar na kanyang kinokolektahan dahil madalas doon na magtapon ng mga basura ang mga residente. Ang Paseo Monte Carlo ay isa sa mga liblib na lugar noon sa Taytay. Pero kung mapapadpad ka ngayon sa nasabing lugar, wala ka nang makikitang bakas na ito ay minsang masukal. Bandang 6:30 ng umaga, dumating sila sa madamong bahagi ng daan. Nakakita sila ng 2 sako na puno ng mga basura at katabi nito ay isang bagay na nababalot ng isang kumot. Pagkahawak niya dito ay nagulat siya dahil lumabas ang isang paa. Agad niyang binitiwan ang kumot at tumakbo papunta sa driver. Agad pinatakbo ng kanyang kasama ang truck at nagtungo agad sila sa munisipyo na wala pang 1 kilometro ang layo. Doon ay nakausap nila si Ricardo Maniego na katulad nila ay nagsisimula pa lamang ng kanyang araw bilang head ng security. Agad itong tinawagan ng mga pulis at naisip niya na magdala ng lubid bago pamandagsain ng mga tao ang lugar at para na rin ma-preserve ang mga ebidensya na maaaring magamit sa investigasyon. Bandang 7:50 ng umaga, ang Soko ay dumating sa lugar at doon ay natagpuan nila ang isang bangkay ng babae. Ito ay nakasuot ng black jacket at black jeans. Ayon sa mga residente, hindi residente ng kanilang lugar ang biktima. Sila at mismong detective na si George Arada at driver nitong si Del Monte ay sinabi na hindi na bago sa kanila ang makakita ng bangkay sa bahaging yon ng daan dahil ito ay kilalang tapunan ng pinapatay ng mga tao. Karaniwan sa mga biktima ay hiwa-hiwalay na, kaya nahihirapan ng mga otoridad na alamin ang pagkakakilanlan ng mga ito. Ngunit nung pagkakataon na yon, ang mga otoridad ay hindi nahirapan na kilalanin ang babae dahil sa bulsa ng pantalon nito ay nakita nila ang ID nito. Ang tila simpleng investigasyon at kaso na ito ay masasangkot sa isang international investigation na pati ang mga otoridad mula sa Amerika ay hiningi ang tulong ng NBI para maipakulong ang mga salarin. Si Catherine Lee ay pinanganak noong 1969. Ito ang isa sa mga 2 litrato niya na makikita mo sa internet. Kahit siya ay 43 taong gulang, hindi mo masasabi na siya ay nasa early 40s na. Ang mukha niya ay mas bata sa kanyang edad at dahil na rin siguro sa ngiti niyang very welcoming. Si Catherine ay masasabi mong isa sa mga matatagumpay na tao. Nagsimula siya bilang isang simpleng real estate agent, ngunit dahil sa kanyang galing at sabayan mo pa ng kanyang maayos na people skills, ang kanyang karera ay naging matagumpay at nagawa niyang makapagpatayo ng sarili niyang negosyo. Hindi nagtagal, ito ay lumago at nagsunod-sunod ang kanyang mga komisyon at kanyang kita na naging dahilan kung bakit siya at ang kanyang asawa ay nakapagpatayo ng kanilang pinapangarap na bahay sa loob ng BF Homes na kilalang tirahan na may mga kaya at mayayamang tao. Dahil sa kanyang diskarte at galing sa mundo ng real estate, siya ang napiling presidente ng local chapter ng Real Estate Broker of the Philippines sa kanilang lugar. At upang maabot pa niya ang ibang mga tao at lalong mas mapalago ang kanyang negosyo, inalagay na rin ni Catherine ang kanyang impormasyon sa internet. At katulad ng inaasahan, maraming mga tao ang lumapit sa kanya para magpatulong kung saan ang may mas murang mga lupa at bahay. Ayon sa kanyang kaibigan, naging maingat si Catherine sa kanyang mga kliyente. Kaya bago siya makipagkita sa mga ito ay lagi niyang sinisiyasat at tinitingnan ang background ng mga ito. Noong February 2012, nakipagkita ito sa isang kliyente
Ngunit nag-alala ang kanyang asawa nang hindi na ito umuwi. Tinawagan ni Mr. Lee ang mga katrabaho at kaibigan ni Catherine, ngunit wala sa kanila ang nakakaalam ng kinaroroonan nito. Hanggang nakarating sa kanya ang balita na isang babae ang natagpuan sa isang liblib na daan sa Paseo Monte Carlo, Taytay, Rizal. Pinuntahan niya ang pinagdalhan ng bangkay at doon ay kumpirmado niyang kinilala na ang labi ay sa kanyang asawa na si Catherine. Ilang araw pagkatapos matagpuan ang bangkay ni Catherine, ang asawa nitong si Mr. Lee ay kinontak ang National Bureau of Investigation para imbestigahan ang nangyari. Ang dahilan kung bakit hindi ito kontento sa investigasyon na ginagawa ng Philippine National Police ay ipinaliwanag ng nooy Interior Secretary ng Pilipinas na si Rafael Alunan. Sinabi niya, and I quote, "Planting evidence is pretty much a regular occurrence," end quote. Ibig sabihin, kahit siya ay naniniwala na normal at pangkaraniwan lamang sa ilang mga pulis na magtanim ng ebidensya sa crime scene. Yun ang maaaring dahilan ng asawa ng biktima kaya humingi ito ng tulong sa NBI. Dahil confident ito na kahit hindi perpekto ang investigasyon ng National Bureau of Investigation, ay tiwala siya na mas may kredibilidad ang mga ito kesa sa PNP. Si NBI agent Rizal Rivera ang inatasan na mag-imbestiga sa kaso. Kung ikaw ay mahilig na sa internet noong taong 2012, siya ay kilala ng publiko sa alias na Zaldi. Ngunit ang kanyang mga katrabaho ay tinatawag siyang Slayer dahil sa video na ito. Hinahawakan ni Agent Rivera ang salamin habang ang isa niyang kamay ay hawak ang baril. Napabilib niya ang mga tao dahil walang mintis niyang natatamaan ng target kahit hindi siya direktang nakatingin dito. Pagka-assign ng kaso sa kanya, ang unang ginawa ng kanyang grupo ay interviewin ang mga taong nakakakilala kay Catherine para alamin kung ano ang ginawa at pinuntahan nito bago siya mawala. Base sa salaysay ng kanyang asawa, mga kaibigan at kahit kanyang mga katrabaho, wala silang kilala na may galit kay Catherine, kaya wala silang maisip kung sino ang gustong pumatay o magpapatay dito. Kinuha ng NBI ang laptop at cellphone nito para makatulong sa investigasyon. Nang lumabas ang autopsy sa labi nito, lumalabas na binaril ang broker ng 4 na beses sa ulo at 2 bala ang tumama sa ilalim ng kanyang mga mata na agad nitong ikinamatay. Ngunit ang nakatawag ng pansin ni Agent Rivera ay ang ginamit na baril ng salarin. Ayon sa kanya ay sa dami na niyang kasong nahawakan, kadalasan sa mga sospek na kanyang nahuhuli ay gumamit ng Armalite, granada o kaya naman .40 caliber pistol. Ngunit ang ginamit ng sospek sa pagpatay kay Catherine ay .22 caliber handgun. Sinabi ni Rivera na ang nangyari ay hindi crime of passion, kundi isang signature killing at ang gumawa noon ay isang profesional. Idinagdag niya na ang estilo ng pagbaril nito sa ilalim ng mata ng biktima ay gawain ng isang arugante at mayabang na tao dahil para sa kanya sa dami na niyang naimbestigahan na kasong murder, yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita siya ng ganong estilo ng pagpatay. Habang naghihintay sila ng resulta ng pag-iimbestiga sa gadgets ni Catherine, naghanap siya sa records ng NBI at nagawa niyang makakita ng isang kaso kung saan ang estilo ng pagpatay sa biktima ay katulad din ng ginawa kay Catherine. Ngunit hindi yun nakatulong sa kanilang investigasyon dahil nang lumapit siya sa pamilya ng biktima ay tumanggi ang mga itong makikooperate. Pagkatapos ng ilang buwang paghihintay, ang resulta ng investigasyon sa laptop at cellphone ni Catherine ay lumabas. At doon ay naging klaro ang lahat. Ang NBI forensic team ay nakita na noong February 2012, nakatanggap ng email si Catherine mula sa isang Canadian na nagpakilalang si Bill Maxwell. Sinabi nito na siya ay nakatira sa Maynila kasama ang katrabaho nito na si Tony at silang dalawa ay gustong mag-invest sa real estate. Sa email ay nakalagay na naghahanap sila ng broker na may malawak na saklaw at natagpuan nila na si Catherine ay perpekto na maging broker dahil hindi lamang ito may connection sa Maynila pero maging sa Southern Luzon. Ang magandang oportunidad na ito ay hindi pinalampas ni Catherine at ang kaugalian niyang i-check ang background ng kanyang mga kliyente ay hindi niya ginawa sa 2 foreigners.
Sa mga sumunod na araw ay nagpalitan sila ng mga emails at nalaman ni Catherine na wala pa palang solidong plano ang dalawa kung anong klaseng property ang gusto nila. Kaya minabuti nito na mag-set up ng meeting at doon ay ipapakita niya ang lahat ng uri ng kanyang mga listings mula sa residential, commercial, vacation o ready-to-build na property na maaaring magustuhan ng mga Canadians. Pagkatapos nilang magkasundo sa petsa ng meeting, nagkita silang tatlo at sa loob ng 2 araw, matyagang ipinagmaneho ni Catherine ang 2 foreigner para tingnan ang lahat ng mga listings. Ngunit tila walang nagugustuhan ng mga ito. Kaya sa pangatlong araw noong umaga ng February 12, nagkasundo silang tatlo na magkita ulit sa Starbucks na nasa loob ng BF Homes na hindi kalayuan kung saan nakatira si Catherine. Bukod sa kanya ay kasama din niya ang 3 pang mga real estate brokers na kinontak niya na magpapakita din ng mga properties na maaaring magustuhan ng mga foreigners. Dumating ang 2 Canadians at lumabas sa mga ito mula sa silver Toyota Innova van. Ayon sa salaysay ng ilan sa mga kasama ni Catherine, si Bill ay may taas 6'1". Ito ay balbasin at malaki ang tiyan. Ang kasama nitong si Tony ay malinis naman ang mukha, walang balbas at nakasuot ito ng baseball cap. Sila ay sama-samang pumunta sa isang property sa Ponderosa na dating isang flower farm na maaaring i-develop bilang isang subdivision. Mula doon ay sama-sama silang kumain sa mushroom burger. Bandang 4:30, bumiyahe ulit sila para tingnan ang isa pang lote sa Cavite na may layong 12 kilometers. Pagkatapos noon ay naghiwa-hiwalay na sila at ayon sa salaysay ng 3 real estate agents, si Catherine ay sumakay sa van at sumama sa kanyang mga kliyente para makipag-usap sa mga ito tungkol sa mga properties. Ayon sa kanilang investigasyon, sa loob ng 10 oras, binaril si Catherine ng 4 na beses sa ulo pagkatapos ay ibinalot ito sa kumot at itinapon na parang isang basura sa liblib na lugar sa Taytay. Gamit ang mga deskripsyon mula sa mga witnesses, naglabas ang NBI ng facial composite sketch ng 2 foreigners. Kinontak din nila ang Bureau of Immigration at ibinigay nila ang pangalan ng mga ito. Ngunit katulad na kanilang inaasahan, ang mga pangalan na ibinigay ng 2 kay Catherine ay peke, kaya hindi umusad ang kaso. Ang security guard ng BF Homes ay nagawang maibigay ang registration sticker ng sasakyan. Ngunit nang lumapit sila sa Toyota dealer para alamin kung sino ang nagmamay-ari ng sasakyan, ay walang record ang mga ito. Sa teorya ng mga taga-NBI, maaaring ang sasakyan na ginamit ng mga salarin ay nirentahan lamang at sigurado silang ang registration sticker ay peke din. Ayon kay Agent Rivera, kung wala ang van, walang fingerprints, walang buhok at walang anumang physical evidence na makakatulong sa kaso. Ang hindi malinaw sa mga balita na lumabas ay kung may nakita bang DNA, fingerprints o mga fibers sa labi ni Catherine. Ang kaso sa pagpatay kay Catherine ay natenga sa file cabinet ng NBI ng ilang taon. Hanggang noong April 2015, si NBI Agent Rivera ay nakatanggap ng tawag mula sa US Embassy at ang ahente sa ibang linya ay mula sa DEA o Drug Enforcement Administration ng Estados Unidos. Sa kanilang usapan ay nalaman ni Agent Rivera na 18 buwan pagkatapos ng pagpatay kay Catherine, naaresto ng mga otoridad sa Amerika ang dating Army Ranger na nagtatrabaho sa isang private security at ito ay umami na may kinalaman sa pagpatay sa Filipinang real estate broker. Ano kamo ang koneksyon ng Amerikanong ito sa nangyaring pagpatay sa real estate broker ng taga-Pilipinas? Ang paliwanag dyan ay magsisimula noong September 2012 nang maaresto ng mga otoridad sa Liberia si Paul Leroux. Si Leroux ay isang matalinong programmer, software developer at kung ikaw ay pamilyar sa Bitcoin, ay naniniwala ang publiko na si Leroux din si Satoshi Nakamoto na di umanong creator ng Bitcoin. Kung magbabasa ka tungkol sa kanya, inilarawan siyang genius, brilliant at napakatalino. Ngunit ang tagumpay na kanyang tinatamasa ay hindi naging sapat kay Leroux dahil pinasok niya ang magulo at komplikadong mundo ng pagtutulak ng ilegal na droga. Hanggang nakilala niya ang bigating si Pepe
na pinuno ng sikat na Colombian drug cartel. Ayon sa article ng DW na isang news outlet mula sa Europe, si Leroux ay nag-smuggle ng shabu mula North Korea, patungong Pilipinas at ang huling destinasyon nito ay Australia. Bukod sa droga ay pinasok na rin niya ang pag-smuggle ng mga armas sa Indonesia at money laundering sa Africa. Gamit ang kanyang talino sa paggawa ng mga software programs, nakipagtulungan siya sa Iranian government para mag-assemble ng isang team na gagawa ng isang weapon program na makakatulong sa Iran. Sa ulat ng New York Post, para sa kanya lahat ng tao ay may katumbas na halaga. Dahil sisiw lamang para sa kanya ang bayaran ang mga taong walang integridad na mga tao sa gobyerno ng China at Pilipinas para lamang manahimik ang mga ito at maipagpatuloy ang kanyang mga iligal na gawain. Sa madaling salita, si Leroux ay bigatin, maimpluwensya at ayon sa mga nakakakilala sa kanya, siya ang tipo ng tao na ayaw mong makaaway dahil ito ay walang konsensya. Ngunit ang mga kriminal na gawain ni Leroux ay nagtapos nang siya ay naaresto noong 2012. Siya ay dinala sa Estados Unidos dahil kailangan itong harapin ang mga kaso na isinampas sa kanya sa Amerika. Doon ay nakipagtulungan si Leroux sa prosecutor at tinanggap nito ang plea deal mula sa district attorney. Kapalit ng pag-amin niya sa lahat ng kanyang mga kriminal na gawain at pagdawit sa kanyang mga kasabwat, ay pabababain ng prosecutor ang parusa dito. Sa kanyang sinumpaang salaysay, bukod sa pag-plead niya ng guilty sa mga kasong drug trafficking, money laundering, arms trafficking, fraud at organized crime, ay inamin niya na siya ang mastermind sa pagpatay sa Filipinang real estate broker na si Catherine Lee. Nang mabanggit nito ang pangalan ni Catherine, agad kinontak ng prosecutor ang US Embassy sa Pilipinas na nag-connect sa kanila kay NBI Agent Rivera na nangunguna sa investigasyon. Nalaman ni Rivera na ang dalawang foreigners na kanilang hinahanap ay hindi taga-Canada, bagkus ang pumatay kay Catherine ay mga Amerikano. Ayon sa pag-amin ni Leroux, kumontak siya ng isang private security company na kinabibilangan ng mga Amerikanong sina Adam Sambia, Carl David Stilwell at Joseph Hunter. Ang mas nakakagulat dito ay ang tatlo ay dating mga sundalo. Si Hunter ay nag-serve sa US Army mula 1983 hanggang 2004 at siya ay merong rango na Sergeant First Class. Habang nasa Army, pinangungunahan nito ang pag-atake mula sa ere. Bukod doon ay sniper instructor at senior drill agent din siya. Pagkatapos siya magretiro sa Army, walang nakakaalam kung bakit niya tinalikuran ang magprotekta sa mga sibilyan. Pero ang malinaw ay meron siyang kakayahan na magpatumba kahit sino. Kasama ang dati niyang mga kabaro sa Army, nagsimula silang pumatay ng mga tao kapalit ng pera. At siya ang naging ringleader ng grupo. Nang idawit ni Leroux ang dating mga sundalo, agad silang hinanap ng mga otoridad. Si Hunter ay naaresto sa Thailand noong 2013, habang sina Samia at Stilwell naman ay naaresto ng mga otoridad sa Pilipinas noong 2015. Sa paglilitis ay umamin ng mga ito na kinontrata nga sila ni Leroux na ipapatay si Catherine dahil ang real estate broker ay ninakaw at itinakbo ang pera ng drug lord. Ayon sa kanila ay may nagustuhan si Leroux na vacation property sa Batangas at ang real estate broker noon ay si Catherine. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, iminungkahi nito sa drug lord na sa halagang 50 million pesos ay kayang-kaya niyang asikasuhin ang lahat ng papeles. Ibinigay ni Leroux kay Catherine ang pera sa pag-aakala na magkakaroon siya ng mabilis at maayos na transaksyon. Ngunit kasabay ng pagkaubos ng pera ay naglaho din si Catherine na parang bula. Hindi na ito nakipag-usap kay Leroux kaya ang galit na drug lord ay kinontak ang private security company na Hunter para ipadispatch siya ang real estate broker. Ang prosecutor ay pinakita sa federal jury ang usapan ni Samia at Leroux tungkol sa hit, pati ang mga money remittances na ipinadala nito sa dating mga sundalo. Base sa immigration records ng Pilipinas, dumating ang dalawang sundalo noong 2012 at sa pag-ita ng January at February, minanmana ni Hunter at Stilwell ang bawat kilos ni Catherine. Nagkumari silang mga negosyante na naghahanap ng properties. Ang real estate broker na hindi kayang tanggihan ang komisyon na maaari niyang makuha
ay nakipagkita. Hanggang noong February 12, 2012, ang kasiyahan ni Catherine ay nagtapos dahil sa halip na makabenta siya ng property ay nagulat siya dahil ang akala niyang mga kliyente ay binayaran pala ng dati niyang kliyente na niloko niya. Pagkatapos nilang maisagawa ang krimen, kinunan ni Stilwell ng litrato ang ulo ni Catherine na ipinadala niya kay Samia, na nag-send naman ng litrato kay Leroux para patunayan na tapos na ang kanilang assignment. Ilang araw pagkatapos noon, nakatanggap ang dalawa ng pera na nagkakahalaga ng $70,000 na pinaghatian nila. Nang tapos na sila sa kanilang assignment, lumabas ng bansa sina Samia at Stilwell. Ngunit bumalik din ang mga ito noong parehong taon at nanatili sa Pilipinas hanggang sila ay maaresto noong July 2015. Noong 2018, ang tatlong dating mga sundalo ay napatunayang guilty at pinatawan sila na makulong ng habang buhay na hindi bababa sa 20 taon. Ang mastermind naman na si Leroux ay pinatawan lamang ng parusang 25 years sa kulungan dahil tinanggap niya ang plea deal. Walang balita tungkol sa reaksyon ng pamilya ni Catherine tungkol sa resulta ng paglilitis. Kaya hindi rin nasagot ang tanong na alam kaya niya na ang kliyente niya ay isang bigati na drug lord. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.